Chair will instruct the Honorable De Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. Laila Disaba, umuwing luhaan, anak ng kagwang, pagkatapos mapahiya sa impeachment trial kanina dahil napagalitan po siya ni Chis Escudero. Ikaw talaga, Laila Disaba, tumatanda kang paurong. Pambato pa naman to ng mga dilawan pink lawarn. Kaya ang resulta, iyak si Laila. Mga witness ni Chua, anak ng kagwang nilinis si Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa mga withdrawal di umano sa confidential funds na 125 million. Ayon sa mga managers ng Land Bank, walang suspicious transaction ang Office of the Vice President. Patay ka diya. Kung si Laila De Lima umuwi ng luhaan, panalo naman si Vice President Inday Sara sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa kanya. Hindi na nga ho kinocross-examine ni Attorney Michael Pua ang unang witness dahil nakatulong pa ho ito sa dipinsa. Aray ko diha, Chihuahua. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Okay ito mga kabisdak, pakinggan po muna natin ang kung paano pinagalitan si Laila Disaba ni Manong Chis Escudero. Grabe ito, nakakahiya. Naturingan Department of Justice Secretary noon ni Panot at pambato ng mga dilawan pinklawan ngayon, ang resulta, ganun-ganun na lang. Bakit nga ba ho siya nasita? Okay, pakinggan po natin. Ito po yun. Presiding Officer, this is about 5 minutes or a little more than 5 minutes. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake.
The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, Ayun na, sinita na yan. demonstrates graft and corruption Your Wah. Honors, and betrayal of public trust. With the permission I of apologize the Honorable De Lima, yes, Council Your Correspondent. Honors, again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Again, Lima, with all due kindly respect, wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this Yes, is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. Puta, I nakakahiya. submit to your honors, and so I will wind up. Ano? I submit kay Junel. Tanginumin, oh. I submit, Your Honor. Kaya i-submit mo kay Junel. Paulit-ulit na lang yan, Laila de Lima. Nag-taken advantage po kayo. Nag-take advantage po kayo sa inyong mga ginagawa. Nung una kay Kapunan, ito naman kay Disaba. Uta, mag-classmate pa naman, magkatabi ang hinayupak ng upuan. Kahit na tinatanggal yan, ini-strike po dyan sa sa transcript. Wala na. Narinig na rin po ng taong bayan yan. Kaya ang dapat dyan, i-contempt nyo si De Lima para magtanda itong mga hinayupak na mga nasa prosekusyon. Kala ko ba mga budgada kayo, mga bugaga pala. Pero nakakahiya po yan dahil 'di ba ang taas ng tinitingala ng mga dilawan, pinklawan niyang si De Lima, mita nga yan sa kanila eh. Mitama. Mitama kay Junel. Pero napahiya sila dyan. Isa man sa mga pillars, yan si De Lima ng mga dilawan, pinklawan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ho po pwede na magiging ganyan yung asal mo sa impeachment court. Yung naging senador pa to dati, tapos ngayon kongresista. Diyos ko, nakakahiya po. Sinita siya ng kapwa senador. Wala, pasaway, matandang paurong. O entrada pa lang, panalo na po tayo. At natapos nga po yung pagpresenta ni Chua sa pinakauna niyang witness, yung dating bank manager ng Land Bank. Pero nagugulat po tayo dito dahil hindi po nag-cross-examine itong si Michael Powa. Hinayaan na po niya yung mga ginagawa ni Chua. Isa lang ang ibig sabihin. Panalo tayo. Ito, pakinggan natin. That would be all, Your Honor. Thank you, Honorable Chua. Cross from the council correspondent, Attorney Poe. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor? Council may do. O, tingnan mo. Hindi na po nag-cross-examine si Michael Puwa. Dahil pumapabor naman ho yung mga sinasabi ng witness ni Chihuahua. Hindi, sa totoo lang, wala rin naman silang na-establish na pangungurakot ni Vice President Inday Sara. Ang gusto nilang dito, ipalabas na mayroong suspicious
na transaksyong ginawa ang Office of the Vice President dyan sa Land Bank of the Philippines. Kaya nga itong mga judge ng prosecution, merong judge ng prosecution, meron ding judge ng ng defense. Itong sila ni Senator Judge Bindalo Tolpok, gusto nilang ipalabas sa bunganga ng witness ni Chihuahua na meron ng hindi magandang transaction na ginawa si Vice President Inday Sara diyan sa Land Bank of the Philippines. Kaso ang resulta nga, ang sabi ng unang witness hanggang dulo, ang pangalawang witness, walang suspicious transaction. Tingnan mo, panoorin natin ito. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa pribado. Natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sed? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na Pero magtanong pa kami. what is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang forward na advice po sa branch. Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Hindi niyo po alam na Intel fund ito. Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo? Marami naman po mga government agencies po sa Sa Land branch Bank po. ninyo? Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal? So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay Stop muna tayo dun. Alam nyo, ma'am, sinungaling din kayo, ma'am. Wala daw ganyang kalalaking withdrawal, anak ng kagwang, di ako naniniwala sa inyo. Gusto nyo lang talaga kulayan si Vice President Inday Sara. Sa DPWH, mga iro yung mga yan, mga aso eh. Marami kaya nga nahuli rin yan sila ni Mangga. Hindi lang DepEd yung may withdrawal na ganyan, hindi lang Office of the Vice President. Maraming ganyang withdrawal. Napaka-imposible naman po sa isang Land Bank of the Philippines kung walang malalaking withdrawal na more than that, DPWH pa lang, wala na eh. Makikita mo na, bilyon-bilyon nga po pinag-uusapan dun eh. Ano pa kaya dun? Dito kay Vice President Inday Sara, wala namang corruption na nangyayari. Pinag-initan lang talaga si Inday Sara dahil sa confidential funds na yan. Unusual daw po yung transaction. Pag sinasabi mong unusual, hindi kinakaugalian na transaction. Pero pag sinabi mong usual, kinakaugalian. Pero it doesn't mean pag unusual ay meron ng kababalaghan. Ito yung pinalaki na issue ng mga hinayupak ng mga senatora, judges ng pro-admin anti-Duterte kagaya ni Bambini. Pero wala silang napiga. Ang ending pa rin, no suspicious transaction pa rin. Ito, pakinggan natin. mula po kanino? Mula po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo. correct? Opo. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila.
Tama po. Basta po si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtataka niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po nasa land bank ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So sakop po siya. Sakop. Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. Any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba po yun, Covered di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. And- For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, kaparawin ko kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, personal Unusual lang. po ang nasabi ko po. Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Bang! Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. President. Tigil na lang si Bambini dyan. Nanginumin, no? Alam mo iba tong mga witness na to ngayon, no? Kaysa mga witness nung nakaraan. Kung si Matibag pa ang tinatanong yan, kung may suspicious transaction, matik sasabihin ni Matibag, may suspicious transaction. Gulat ang aso. Di ba? Kung yung mga NBI na mga bataan ni Palaka, matik talaga yan, may suspicious transaction. Ang problema nga, mga bank manager, sinasabi nila, walang suspicious transaction. Dinapaya si Bam Aquino yan. Unusual yung sinabi. Bakit unusual? Kasi nga, first time daw yata nila na nagkaroon ng transaction ang DepEd na ganong kalaki. Pero yung sinasabi naman ni Tulfo, na hindi ba kayo nagtatanong, alam mo ba na confidential to? Bakit masasabihin ng ng withdraw para sa confidential? Confidential nga ni. At bakit ba magtatanong ang bank manager kung para saan? Kung lehitimo naman po ang transaction at may mga requirements naman ay sumiti ang isang ahensya, departamento ng gobyerno, wala na yan, matik na yan, bigay na yan. Tanginumin mo. Ikaw naman ba, parang hindi naman ninyo naranasan yan. Mas malala pa nga siguro yung ginagawa ninyo, mga malitagang kayo. Puta, no? Iyak sila dyan kasi gusto nilang palabasin na mayroong suspicious transaction at i-report sa AMLA. Wala ngang ganong kaso, wala ngang ni-report sa AMLA. O ito, pakinggan natin. To the rescue, si Senator Alan Peter Cayetano. Ito. You're familiar with the concept of confidential or discretionary funds, or hindi?
in government parlance? Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds, or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm, and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, basta stranded, hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Suspicious. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000. Biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Kindly Thank you. wind up. Yeah, Senator that's all. Dazalan. Thank you. I was just clarifying that point. Miss Camposano, ma'am, tama po bang Stop muna ito mas maganda yung kay Chis Escudero. Pero dito kay Senator Alan Peter Cayetano, maliwanag, no? Kahit unusual, kahit gaano kalaki yung transaction withdrawal, basta lehitimo yung transaction, galing sa lehitimong tao at merong mga dokumento approval sa pinakahid ng departamento, walang illegal yarn. Di ba, Bambini at Tulpok? Kailangan mga gobyerno, lalo na sa DPWH, bilyon, trilyon, anak ng kaguwang. Ito, ito, mas maganda, pakinggan mo si Escudero. Mas makakatulong ito sa mga bubonistang tanganista ni Bakit. Ano ba yung unusual? Ano ba yung suspicious? Ano bang ibig sabihin mga yan? translation nito? Unusual sa Tagalog, kakaiba. Yes, Your Honor. Suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR, sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po, para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba? Opo. Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak nun ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng bangko, matapos niyang mahawakan yung pera, saan na ho yung mawawalan, di na kayo? Ganun po ba yan? Hindi.
Sa praktikalang usapan. Ah, Gayun din, paglabas niya ng bangko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya yung gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon. opo. Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon. Yes, Your Honor. Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon. Yes, Your Honor. Ayan, aper tayo dyan, idol, Escudero. Alam mo, nakatulong si Escudero dyan, ayos ka, idol. Bakit? Putsangin ang liwanag sa sinasabi. Kung unusual, so hindi mo kailangan i-report sa AMLA. Pero pag suspicious, kailangan i-report mo sa AMLA. So ngayon, hindi sila po nag-report sa transaction ng Office of the Vice President sa AMLA. Ibig sabihin, hindi suspicious transaction. Nang inumin nyo, Chihuahua, mga hinayupa kayo. Mukhang ano na ha, si Chis Escudero, naiiba na rin yung tono. Mukhang kumakampi na rin sa atin eh. Pero pumapaboro minsan yung mga sinasabi ni Escudero sa depensa. Kaya nga, hindi, walang kahirap-hirap yung depensa ngayon. Hindi man tudo na nag-cross-examine dito sa mga witness ni Chihuahua. Kaunti lang, yung pangalawa lang yan si Ale. Ito, tuloy natin. Ito magandang banat ni kay Senator Idol Robin Padilla. Dito sa, doon pa rin tayo sa usual at unusual. Ito, pakinggan po natin ang birada. So, Madam Witness, pwede Di pala kay Idol Robin Padilla. Pakinggan natin yung yung kino-cross-examine ni Michael Pua itong pangalawang witness na ni Chihuahua. Pero pakinggan muna natin si Chihuahua dito. Kasi pinalaki ni Chihuahua ang issue na di umano ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ng pera ay idinaan daw sa fire exit. Gusto nilang kulayan yung mga gano'n. No? Bakit dinaan sa fire exit? Gusto nilang ipalabas na illegal. Loss. Pakinggan natin. Narito. po ba paliwanag ninyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque? Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then tatawagin din po ang officer for the approval. Okay. So kanina binanggit po ninyo yung pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda? Ay, Lolo. Siya po yung payee ng cheque. So bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience niyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda? Doon lang po sa mga pininsent niyang identification. Okay. So, kailan po yung unang pagkakataon na nakilala o nakita ninyo si Mr. Edward Fajarda? Nung pong encashment nung first check, nung February. Okay. Now, Madam Witness, so pagkatapos, napirmahan na ng yung dulong-dulo, sabi po ninyo, na-approve na, napirmahan na. Ano na po yung susunod na mangyayari kung meron man po? Pagka po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajarda sa backroom. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment. Okay. Doon sa backroom, Madam Witness, sino-sino mga nando doon, kung maalala po ninyo? Ang nahandun po ay ako, yung teller na magre-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajarda, pagkatapos may isa pa po siyang kasama. Okay, ngayon, sabi mo may kasama pa si Mr. Fajarda. Yes, sir. Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo? Hindi ko na po siya kilala, sir. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, i-release sa backroom yung pera. Yes, sir. Okay, so pagkatapos pong i-release ng teller,
Ano na po ang susunod na mangyayari kung alam po ninyo? Ilalagay na po yun ni Mr. Fajardo sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may backdoor po namin. Okay. So sabi ninyo, Na fire may dala exit. si Mr. Fajardo na bag. Anong klaseng bag ba to kung maalala mo? Hindi ko na siya actually ma-recall, sir. Basta Okay. may dalang bag. So ilang bag ang dala ni Mr. Fajardo kung maalala po ninyo? Ah, ang recall ko po ay 2 bag. Dalawang bag. Pero, Madam Witness, kanina binabanggit ninyo, lumabas sila sa backroom. yes, sir. Okay. Yan Pag na. sinabi ninyong backroom, pwede po ba pakidescribe po ninyo saan po itong backroom na itong binabanggit po ninyo? Yung backroom po ng Land Bank DepEd branch ay sa may likod po ng teller, sa may likod po. Okay. So doon po sila nag-withdraw ng pera at doon din sila lumabas. Yes, sir. Sa may May- fire exit. Ang ibig po ninyo sabihin, meron pong pinto doon sa backroom papalabas? Yes, sir. Okay. Now, Madam Witness, Tuwa ka. paglabas po nila dito po sa back exit na sinasabi po ninyo, meron pa po ba kasilang kasama na sumalubong sa kanila? Kung alam po ninyo. Paglabas po nila doon sa may backdoor, sa may fire exit, hindi na po namin sila nakikita, sir. Okay. Now, Madam Witness, kanina sinabi ninyo itong 3 cheque na binabanggit po natin. Now, magkakano po yung totality nito, na itong 3 cheque na pinag-uusapan po natin? Tatlong ano po yan, tatlong 37.5. So, mga ano po, 112.5 million. Okay. No further question, Your Honor. Ayan, madidibang yan ni Chowa, o ni Puwa. Direct Michael cross Pua. counsel for respondent, Attorney Paul. Your Honor, just 1 or 2 questions for cross. You may proceed, sir, with your cross-examination. Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nakapagsabi na lumabas po sa fire exit sa backroom. Yes, sir. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Ng Yes. Objection, Your Honor. Incompetent. If she knows, witness may answer. Only if you know, Madam Witness. The question again, sir? Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, yun. Ang galing talaga ni Michael Puwa. Chowa, anong incompetent lolo? Ikaw yung incompetent. Kasi nga, kinulaya ni Chowa, no? Na bakit dinaan doon sa fire exit yung withdrawal pagkatapos pumasok sa bangko, pagkatapos mga ka-withdraw ng pera, mga 112 million, ay dumaan sa fire exit. Kinulaya ng asong ulol. Kayo nga, nakamalita eh. O yan, kaya dinibank ni Attorney Michael Puwa. Hanggang dun lang yung banat ni Attorney Michael Puwa eh. Ang reason lang naman, bakit dumaan sa fire exit? Kasi nga, yung bangko at yung opisina ng DepEd ay magkatabi lang. O, di ba ho? Kaya hindi na kailangan lumabas ka pa for security reason. Bakit ka pa ba lalapas doon sa entrance exit na delikado? Daming kawatan ngayon eh. Nasa Senado ang iba eh. Nasa Kongreso rin eh. Nasa Malacanang. Malay natin makita ni Da Junior. Nakawin pa yan. Yaward. Kaya doon na lang sa shifting lugar dyan sa fire exit kasi paglabas, opisina na ng DepEd. Diba, Chua? Iyak ang mga hinayupak. Okay, ito sa pagkakataong ito, itong witness na ito ay nahuli po ni Senator Amy Marcos kasi meron na palang investigasyon dyan sa House of Crocodile Farm na sinabi na rin po na walang unusual na transaction ang Office of the Vice President. Pero ngayon dito, pagdating sa impeachment, meron ng unusual. Pero maganda pa rin yung resulta kasi walang suspicious.
Pakinggan natin, Senator Amy Marcos. Sinabi po ninyo na not only private clients but government clients go to your branch. So Mhm. pinaliwanag po ninyo, tama po. Tapos, nag-testify rin kayo nung tinanong kayo ni Congresswoman Garin, Garin. is this a regular occurrence? Ang sabi po ninyo, yes ma'am. So ibig sabihin, hindi siya unusual, regular Correct. occurrence. Alin po ba? Kasi later on, sinabi din ninyo, nabasa ko lang sa transcript, not DepEd only, but with all of our clients. Anong tinutukoy po ninyo doon? Kasi nakakalito kung unusual ba ito o regular, katulad na nabanggit ninyo sa House. With all due respect, Your Honor, may I be recognized? What is the pleasure of the Honorable Cho? Your Honor, we would just like to request for the TSN so that our witness will be confronted with the TSN that is being mentioned by the Honorable Amy Marcos. If she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the Senate, it's the House Good Government Committee, Yes, it's not the Blue Ribbon Committee. This is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Constantino. In her case, I had the hard copy, page 122. On November 26 of 2024. I only have the soft copy of this one. I'm happy to show it. But yun nga, palagay ko November din to magkakasabay yung land bank nun If the witness knows and recalls, she may answer. Naalala po ba ninyo yung pagtanong ni Congresswoman Garin tungkol dito na is this a regular occurrence? At yung biglaan ninyong sagot, yes ma'am. Kung yan po yung sinasabing normal, the Opo. usual lamang po ang pagwi-withdraw ng malalaking amount sa branch. Yes, ang verbatim po, Kinabahan na and is siya, this oh. a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari, itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House, Good Government, yes, ma'am. So, ang sabi ni Representative Garin, so pangkaraniwan pala ito. Ayun. Yes, Your Honor. Nais ninyong paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina. Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals. So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman Yes. kayo nagtatago ng ganun Yes, Your kadami Honor. sa branch. Tama Opo. po. So Opo. regular po, not unusual. Tama po ba? Not unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po. Thank you. Tumatango yung buhaya sa likod, maitim na. Si Valeriano. Yari talaga kayo sa 2020 mga animal kayo. Nakatulong din yung yung banat ni Amy Marcos diyan kasi baka sabihin ng maraming Pilipino na unusual yung mga withdrawhan diyan sa land bank na ganung malaking halaga, DepEd lamang ang nagwi-withdraw, hindi. Maraming mga departamento ang maraming nagwi-withdraw diyan na mas more than pa sa DepEd na withdrawal, lalo na yung mga buhaya sa DPWH, di ba Sandro? Di ba Tambalos-los? Bilyon-bilyon yung sa kanila. Ito kapiragot, Diyos ko. Baka sabihin nila, ay, si Inday Sara lang palang nagwi-withdraw yan. Hindi, marami pong nagwi-withdraw ng ganong kalalaki. Mga hinayupak, mga buhaya sa Kongreso, Senado, pati dyan Palacio de Polvoron. Sa DepEd daw, first time lang nila. Pero hindi ako naniniwala na first time. Dahil sa kasaysayan ng ating bansa, nasa batas po natin, ang DepEd po ang pinakamalaking pondo dapat taon-taon. Kaya, huwag ka magsinungaling, ma'am. O ito,
Meron pang banat dito. Ito tingnan mo. Pakinggan natin ito kasi tinanong mismo ni sino ba yun? Sherwin Gatchalian. Maliwanag na walang suspicious transaction ang OBP, lalo pang nadiin sa dulo na walang transaksyong illegal ang Office of the Vice President at bumanat din po dito si Idol Robin Padilla. Panalo tayo dito mga kabisdak. Narinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. Yes, May experience rin kayo sa ibang government agencies. meron po. Correct. Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency? As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agency. Tingnan Ganito mo. to a tune of 37.5 million. Around that vicinity. More or less siguro. More or less. So, meron ganyan na kayong na-experience sa pag-e-encash sa ibang branch. Yes, Your Honor. Tama po ba? Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Stop muna tayo, Idol Robin. Gusto ko lang dumugtong doon kay Sherwin Gatchalian. Sayang yon. Ayan, maliwanag si Gatchalian na mismo nagtanong na marami ring mga government agencies na nagwi-withdraw ng malalaking halaga, hindi lang yung DepEd. Ito, pakinggan natin si Idol Robin Padilla. Ito, simple lang ang banat ni Idol Robin Padilla, pero ito, malinaw po na walang illegal na transaction ang Office of the Vice President. Hindi po ba? Yes. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Opo, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay. Maraming salamat po sa Ang galing mo, Idol Robin Padilla, walang illegal na transaction. Tiyak ang hinayupak na tsuwa. O ano na, panalo na naman kami dito. Talo na naman kayo. Ito, tanong ni Idol Robin kayo, no, Chihuahua. prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaraniwan po ba ang confidential fund? Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay sa Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay? Depende po sa mga government agency at saka So head hindi ng po siya agency. pangkaraniwan kasi depende. Tama po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Ang tindi, no? Pangkaraniwan ba, Chihuahua? Alam mo si Robin Padilla, patalino ng patalino, no? Malaking tulong din yung impeachment na ito. Nahahasa si Idol Robin Padilla. Malayo yung mga Bindalo Tolpok Brothers, mga Viva Max sa team. Lupit ni Idol. Tuloy. Senator Judge Alan Cayetano is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I think most senators already clarified, but just a little bit more. Magandang hapon, Madam Witness. Afternoon, sir. So, are you familiar with confidential or intelligence or discretionary funds? No, sir. Yeah. So, yung usual or unusual, depende kung saan ka naka-assign. Kasi for example, kung sa Malacanang ka naka-assign, and parating may intelligence funds ang Malacanang, and whether, I don't know how much they usually withdraw, whether it's 25, 50, 100. So if they always do it, then it's usual, right? Yes, sir. If they don't, if it's just a one time that year, oh, unusual, bakit suddenly, right? So whether it's you or the previous witness, ang tinatanong lang namin kung usual sa branch niya. Di ba yung in your case kasi you've been assigned to different branches handling different agencies, but not all agencies have confidential funds. So so yung pag tinanong sa usual, you're just being honest kung again, if it's usual or not usual or unusual, right? Yes, sir. Or put it another way, di ba? If you're a kind of person that you love everyone, then I'm first time ko pumunta sa branch mo, I love Alan, then it's usual. Di ba? Sabi nga ni Tom Jones, it's not unusual to be loved by you. Di ba? Kung yun yung usual. If you're the type of person naman that you don't like anyone, then suddenly I go to your branch, sasabihin naman ng mga tao doon, ma'am, medyo unusual, ba't mo nagustuhan siya?
di ba? So I think yun din yung isang tina-clarify ni Senator Tulfo, ni Senator Lacson, etc. Na iba yung suspicious and covered kasi may legal implications yon. Yung usual, unusual, we're just trying to get to the truth of what's happening here. So the other point what I want to make is that siguro sa prosecution ko na to itanong dahil we're all legislators here, Honorable Chua, no? Is it usual for DepEd to have confidential funds? Your Honor, I believe that this is the first time that Yes. DepEd received confidential Yes, funds, Your in Honor. fact, here in the Senate, in caucus, ako lang halos ang nag-object. I think 2 lang kami o 3. Ang sinabi ko nun sa chairman namin ng Committee in Finance, if the Vice President needs that amount, let's put it all in OVP, same amount na nire-request niya kasi at least dun usually naman talaga meron kasi nga, or pwede, kasi Vice President siya eh. And then kung siya ay nasa Security Council or kung siya ay nasa any law enforcement. Ang argument ko noon, if you put it in DepEd, paano pag napalitan yung secretary? Will we continue it, etc.? So anyway, I just agree with the other senators here that as we go along, let's help the public understand the difference between covered, suspicious, and usual, unusual. Para lang walang conclusions that are made that are prejudicial to either the prosecution or the defense. Thank you. Thank you, President. Thank you, Senator. Ayan na po, maliwanag na walang suspicious transaction ang Office of the Vice President. Alam mo yung confidential funds kasi galing kay Bangag yan. Si Baki nag-utos yan, trap yan kay Inday Sara. Pero ginamit naman ni Inday Sara sa tama dahil sa DepEd, hindi na nakapag-recruit yung mga makakaliwang grupo papuntang kabundukan ng mga kawawang mga estudyante. Yan ang maliwanag dyan. Unusual. Bakit unusual? Dahil first time nila nakatagpo daw ng ganong withdrawal sa DepEd. Kasi nga, first time din naman nagkaroon ng confidential ang DepEd. Kay Vice President Inday Sara. Kasi si Inday Sara, ang purpose niyan para yung mga kabataan ay hindi ma-recruit ng mga kaliwang grupo. Suspicious, walang suspicious dahil legal ang transaction at maayos ang lahat ng mga identification, mga dokumentong hinihingi ng bangko sa Office of the Vice President. Kaya ang resulta, panalo si Vice President Inday Sara ngayong araw, umuwi namang luhaan si Laila de Saba. Hindi na umiyak si Laila de Saba. Oh. Ayan na si Laila, kawawa man si Laila. Umuwing luhaan, talunan. Ayan na. Ma'am, any comment po dun sa pagpapatigil po sa inyong opening statement? But I respect the ruling. Yes, ma'am. Although ako kasi, ang idea ko of opening statement is that we're supposed to lay down the theory. Yes, You need an overview, di ba? An overview even of the evidence. Unfortunately, hindi ganon ang thinking ng impeachment. Pero gaano ho kahalaga sa inyo, ma'am, na mailahad sana yung opening statement ninyo fully? Kasi, di ba, matitindi at mahalaga ang mga issue dito sa kasong ito. This is an impeachment trial. Yes, ma'am. Nanonood ang publiko. Maraming tao na nanonood. Lalo na ito, yung mga bulto-bulto ng komento, may mga technicality, and mas maganda sana kung makinggan na ng mga nanonood ano ang balak ng prosecution. But as I said, I respect the ruling of the court. Wala naman nag-object sa ruling ng presiding officer, di ba? So that's binding. So okay lang. Thank you, ma'am. Iyak si Laila de Saba. Umuwing luhaan. Bakit mo pinay-stop Escudero? Ayan na nga po ang resulta. Si Laila de Lima. Umuwing luhaan, talunan dahil napagalitan ni Escudero. Maliwanag ho. Panalo tayo ngayong araw sa impeachment trial tungkol sa confidential funds. Ito na po yung bigati nilang akusasyon kay Inday Sara. Article 1, mga hinayupak kayo. Panalo tayo dito. No suspicious transaction ang ginawa ng Office of the Vice President. Legal ang lahat ng transaction. O ano na, Chihuahua? Kaya nyo pa ba?
Anak ng kamote. Oh, tingnan mo lang muna, palabas muna natin to. Habol pa. Oh, you know. Commission on Audit, Unmodified Opinion, ika-4 na sunod-sunod na taon para kay UVP. Aray ko diha! So, ibig sabihin, yung na-withdraw ng Office of the Vice President na confidential funds ay nagastos sa tama. O ano kayo ngayon, Laila Di Saba? Mabuhay tayo mga Pilipino. Panalo na naman ang Team Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.